Hello guys! Kamusta naman kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's episode, nakikita nyo naman yung title ng ating video. But before that guys, ipapakita ko muna sa inyo yung mga nabili ko sa Temu. Since nag-start akong bumili guys ng mga gamit, kung ano-anong mga anik-anik guys sa Temu, doon ako bumibili kasi mura ang kanilang presyo. Saka kapag ka na-delay yung kanilang delivery, sa date na nilagay nila doon guys, magre-refund sila ng $5 sa inyo. Una guys, ito, pinakita ko na sa inyo to nung nakaraan. This is 100 envelope savings challenge. Pinadala nila ito guys, pero hindi nila nailagay yung envelope, yung plastic envelope na lagayan ng pera. So, nirefund nila guys yung pinambili ko dito, which is $8. Magtitake ka lang ng picture saka video nito, tapos isisend mo sa kanila. Wala nang iba't ibang mga tanong-tanong. Ire-refund nila yung pera sa inyo. Okay, so recently, ito yung kadadating lang kahapon na in-order ko. So, umorder ako ng ganito guys, para kay Nathan, para mas boost yung kanyang imagination ba. Gagawa siya dito ng tower, kung ano-ano, ganyan. Ano man ma-imagine niya guys, okay. So, ito yung kanyang gagawin this coming days. Tapos, bumili din ako guys ng ito, yung para siyang beads pero animal siya na may butas. So, ang gagawin niya, ipapasok niya lang itong thread guys dun sa animals. Ayan. Kung nakikita nyo, may manok dyan. Okay, so this one is for fine motor activity. Kasi guys, si Nathan, medyo hyper siya. So, kailangan mapagawa siya ng mga fine motor activity para kahit papaano ay mabawasan yung pagka-hyper niya. Next guys, ito, bumili ako ng board. This one is letters. Tapos, dalawa kasing itong board guys. Itong isa is, hindi ko nabubuksan guys. Numbers yung isa. Mag-aaral na siya ng letters and numbers. And then, since walang naibigay na envelope ito guys nung nakaraan, bumili ako ng ganito sa Temu. So, ito yung ilalagay na envelope guys dito para makapag-save ng money. Next, ito naman guys, ito, lagayan din ito guys. Pwedeng ilagay dito sa may binder na to. Ayan. Ito muna guys yung gagamitin ko kasi meron na akong ginagamit na isang ganito. Ito yung ilalagay ko. And then, bumili ako ng mga challenge, saving challenge. So, ito guys, ayan, may nakalagay na 1,000 saving challenge. Maglalagay ka ng 25 kung ano hanggang sa mapuno mo siya. Ayan, iba't iba guys. Halimbawa, ito, 52 weeks, 150, 200, kung ano-ano dyan na amount. So, halimbawa, kapag ka nakapaglagay ka ng $100, i-shade mo lang siya. Ganyan. Ayan, so ito naman, $20. Ayan, shade mo lang siya iba-iba. So, ang gagawin ko, for example, ito, kung 20 yung napili ko, ilalagay ko lang siya dyan, guys. Tapos, ilalagay ko dito lahat yung $20. And then, isi-shade ko kapag ka nakapag-save ako ng $20. So, this one is physical savings. Kasi, guys, ako, nagsisave naman ako sa aking bank. But, this one, gusto ko lang i-challenge yung sarili ko na mag-save pa ng mas malaki. Kasi guys, minsan kapag sa may bank lang, parang nakikita ko na kung magkano yung pera ba na na-save ko. So ito, kahit hindi ko siya i-compute, ganyan, basta ma-monitor ko lang, mailagay ko lang siya ditong, ma-shadean ko siya. Saka ko na siya bibilangin kapag ka natapos ko yung kung ano mang challenge ang ginawa ko. Another, ito yung binili ko guys. This one is budget planner. Oh, ayan. So, this one is for the year 2024. Lalagay ko dito yung mga goals ko, anong gusto kong makamit guys para makapag-save ako. And then from there, I will do the budgeting plan. Of course, ilalagay ko muna yung mga gusto ko dito, yung mga goals ko. Ayan, nakalagay, oh, yearly goals. So, of course, kapag na-identify mo yung goals mo, from there, magsisave ka na ng pera. Halimbawa, kung gusto kong umuwi this year in the Philippines, so magsisave ako ng pera to buy ticket. Ayan. Sa mga gustong mag-save dyan, this is something na pwede ninyong gayahin at gawin para makapag-save tayo ng pera. Halimbawa, gusto nyo ng sasakyan, gusto nyo ng cellphone, or gusto nyo makuha yung mga parents ninyo here abroad, you can start this one, saving money. Kasi hindi naman agad-agad pag may gusto ko guys, makukuha mo kung wala kang ipon, no? Kailangan may ipon ka. I will share with you this one guys.
This one is my saving challenge na sinimulan ko way back December last year. So, end of November, I think. So, ito guys, pakita ko sa inyo. May mga sinave na ako dito guys. Ayan, may mga numbers siya. 1, 2. Ayan. And then, yung mga sinahod ko guys sa YouTube, nakalagay din dito yung sinahod ko. Halimbawa yan, November 21, January 21, YouTube, YT. Tapos, ito yung mga sinisave ko, Hello guys! Before anything else, sa mga bago lang dito sa channel ko, I am Joanne. I am living here in the US with my husband, Eli, together with our 2 kids, Nathan and Ethan. Kita nyo ba guys, itong aking damit? As you can see, this is made from Africa. An authentic African fabric. Napakaganda ng pagkadilaw niya guys. Nakakaputi. And then, ito namang aking beanie or bonnet, guys, ay galing ito sa Pilipinas. Ito yung sinuot ko nung papunta ako dito sa US noong 2019. And okay pa siya, guys. Maalaga naman ako sa gamit. Hanggat pwede pa siyang gamitin, ginagamit ko pa siya. Hindi ko pa siya pinapalitan. Ayan, para makatipid tayo, no? So, guys, before natin sagutin yung ating tanong for this episode, mag-chit-chat muna tayo ng konti, ano. Alam naman natin sa kultura ng mga Pinoy, usually, yung mga lalaki ang naghahanap buhay, kumikita ng pera, and then yung perang kinita nila ay binibigay nila ito sa kanilang asawang babae, and then yung babae ang nagmamanage ng pera na yon. Dahil mostly naman sila yung nakakaalam ng kung anong kulang sa loob ng bahay, ganyan, kung anong kailangan ng mga anak, ganyan. But mostly those are during the old days. Although may mga pamilya pa rin ngayon guys na pinapractice yon. Pero sa ngayon guys, may mga asawang babae na rin na naghahanap buhay or nag-work para makapag-contribute, no, sa mga pangangailangan sa bahay. Ganon naman talaga, no, sa isang pamilya, sa mga mag-asawa, you are team, okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang lalaki, dapat kumita ka ng pera, mag-provide ka ng mga needs, ganyan. Ikaw ang babae, dun ka lang sa bahay, mag-alaga ka ng mga bata, maglinis ka, gawin mo yung mga household chores, you know. Those are old, you know, mindset or you know yung kinasanayan natin, but during this time, correct me if I'm wrong, para sa akin guys ay team kayo na mag-asawa. So halimbawa ang isang asawang lalaki, kailangan tulungan mo rin yung asawa mong babae sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga ng iyong mga anak. Kasi ngayon naman, yung mga asawang babae naman guys ay they are doing their best para kahit papaano ay kumita rin ng pera. Nag-online selling sila, or ngayon uso na yung reels, no? Paggawa ng mga videos, YouTube videos, TikTok, mga ganyan, para kahit papaano ay kumita ng pera habang nasa bahay. Okay? Meron na nga ngayon mga babae guys, sila yung nagpo-provide ng pangangailangan, no, sa kanilang pamilya. Sa kadahilanan guys na may tinatawag tayong inflation, nagmamahal na rin ang mga bilihin, tumataas ang gastusin natin, mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang renta sa mga nagre-rent ng apartment. So, kinakailangan na din guys na tumulong na din yung babae sa para makapag-generate ng pera, no, para sa pamilya. So, ganun guys ang mostly na kultura ng Pinoy. Ako naman guys, ang aking napangasawa, alam naman ninyo, ay hindi Filipino. Yung napangasawa ko guys ay isang Kenyan, and of course, dahil ibang lahi siya, ibang kanilang kultura, ibang kanilang tradisyon, ibang way din sila kung paano sila pinalaki, iba ang kanilang kinasanayan. So, sa kanila guys, mostly lalaki guys ang naghahawak ng pera. Sila yung nagbabudget ng pera. Sa aking perspective bilang isang Kristiyano na asawang babae, we need to be submissive to our husband. Alright? Kasi guys, ang minsan major problem sa isang pamilya or sa mag-asawa ay pera. Dahil minsan guys, ayan, nakukulangan or kulang, hindi nagkakasya yung budget. Ganyan, nai-stress yung asawang babae na mag-budget, and then yung asawang lalaki naman napapagod na rin sa kakatrabaho. Hindi mo rin kasi yan may iwasan guys, so it's all about understanding each other, and then magtulungan kayo para kahit papaano masolve yung ganong problema. Sa aming mag-asawa guys,
si hubby yung naghahawak ng kanyang kita. It doesn't matter and wala akong pakialam guys kahit 6 digits pa ang kinikita niya sa isang taon. Dollar, okay? Basta guys, as long as bayad niya lahat ng bills, okay? Hindi niya kami pinapabayaan. Yung mga necessities, yung mga major needs namin katulad ng bahay, pagkain, kuryente, wifi, sasakyan ay naipro-provide niya. Kasi guys, ako ayokong ma-stress, lalo na ang pagiging isang nanay dito sa US ay mahirap. Dahil nga si hubby naman guys ay job siya and then nagbi-business pa siya, yung car business namin. So, most of the time guys ay nasa work siya. Pero tinutulungan naman niya ako guys kasi nga mayroon akong full-time job. So, nasa work ako 40 hours a week. Siya yung nagbabantay sa mga bata and also tinutulungan din niya ako sa mga household chores. Para sa akin guys, pabor sa akin na siya yung naghahawak ng kanyang kita, ng kanyang sahod dahil hindi ko napaproblemahin guys na mag-manage ng mga bayarin or bills dito sa US. Dahil dito sa US guys, sandamakmak ang bayarin. And guys, kapag kumita naman ako ng pera at sumahod ako at kung ano-anong mga business ko or racket ko, yung mga kinita ko doon, wala din siyang pakialam doon guys. Okay? And mag-send man ako ng pera sa Pilipinas o sa mga taong gusto kong tulungan, it's okay. In which guys, nasa pag-uusap naman yun ng mag-asawa kung okay naman sa inyo yung ganong setup, then why not, right? So, sa amin guys, nagkiklik naman yung ganong setup and yeah, we've been together for 5 years dito sa US, magkasama sa isang bubong and so far so good. Okay naman guys, nag-workout naman yung ganong setup. Take a shower! Wash the face! So, gamit na niya tong Tabi Tab. Yung kakabili ko. Okay! Sana gumaling na yung mga rashes niya. Sabi ng kanyang pidya, dapat yung ligo niya 3 times a week lang. Dati kasi guys, araw-araw ko siyang pinapaliguan. Di pala pwede yung ganun guys kasi yung moisture ba sa katawan niya maalis. Magda-dry yung kanyang balat. So, hindi pwedeng araw-araw liguan. Lalo na mga baby, hindi naman sila nadudumihan. Yan, hanggang dito na lang tayo guys. See ya! God bless everyone.